Hello guys! Welcome po sa Stock Market for Beginners. Ito po ang Before You Invest in the Stock Market Series Lesson number 8. What is a common stock? Ito po ang binibili po natin at ibinebenta sa stock market. Yung common stock. Okay, babalik po tayo sa ating story na si Pinoy Burger, no? Okay, so sa Pinoy Burger po, meron po siyang total na 5 million na common stocks, of which 20% ay pag-aari po ng publiko or 1 million shares, no? At the public bought 200 million worth, no? 200 million pesos ang na-raise ni Pinoy Burger. So ang isang share po ng company ay 200 pesos. Yung isang piraso po na ito out of the 5 million, ang tawag po dyan ay common stock. Okay, no? Ang ibig pong sabihin po nito ay stock ay isang maliit na piraso po ng isang malaking company. Imagine mo po pizza na pagkalaki-laki-laki-laki. Ang liit-liit na slice po ang isang common stock, no? Ayan. So ano ba ang common stock? Ibig pong sabihin, may-ari ka ng maliit na portion ng isang company. Kapag nakabili ka ng isang stock, part owner ka na ng Pinoy Burger. Kung nakabili ka ng isang share ng Jollibee, part owner ka na ng Jollibee. Kung nakabili ka ng 1 share ng SM, part owner ka na ng SM, no? Kasama ka na sa future ng company na bilhin mo, no? Yung earnings at mga decision making ng company, kasali ka na kasi part owner ka na po, no? Okay, so balik tayo kay Pinoy Burger. Kung nakabili ka ng 10 shares ng Pinoy Burger, ikaw ay may-ari na ng 0.0002% ng buong company. Kung 1,000 shares ang meron ka or 1,000 common stocks, ikaw ay may-ari na ng 0.02%. Kung 100,000 shares ang meron ka o 100,000 common stocks, ikaw ay may-ari na ng 2% ng company. And so on and so forth. The more stocks na meron ka nung kumpanya na yon, mas malaki yung percentage ng ownership mo sa company. Ngayon, since part owner ka na ng company, may mga benefits po ito. Okay? For example, pwede kang makatanggap ng dividends. Ano yung dividends? Pag namigay ng profits ang company, kasali kang makakatanggap. Pwede kang bumoto sa mga importanteng decision. Pero of course, no, dahil nga hinati-hati siya sa 5 million shares, syempre yung boto mo maliit lang naman po ang impact. Parang boto rin po ito sa eleksyon, no, pag nag-elect tayo ng mga politician, million-million ang tao sa Pilipinas, syempre yung boto natin maliit lang, pero may impact pa rin po iyon, no? Ano pa? Pwede mong ibenta yung ownership mo sa company mo sa ibang tao sa stock market, no? Okay? So, very important thing na kailangan niyo po maintindihan, kapag ang kumpanya ay lumago, tumataas din po ang value ng company. Ano ibig sabihin nun, Kuya John? Halimbawa, nung binili mo po, no, si Pinoy Burger for 200 pesos a share, no, ang earnings ng ni Pinoy Burger halimbawa nung taon na yon ay 100 million pesos per year. As a whole company, kumikita siya per year ng 100 million pesos. Ngayon, what if 2 years later, no, lumago si Pinoy Burger, dumami yung branches niya at mas marami siya naging customer at nakakabenta na siya at kumikita na siya ng 200 million pesos per year. From 100 million pesos nakita per year, naging 200 million pesos per year, mas mahalagang kumpanya na po ito. Nag-grow na po siya. Ibig sabihin yung value, no, yung halaga, yung value ng ownership natin, lumaki. Okay? So if you own 10 shares, no, ibig sabihin, mas mahalaga yung 10 shares mo ngayon, no, kesa nung nabili mo siya nung unang pagkakataon. Ang analogy po niyan ganito, no? Yes, meron kang isang slice, maliit po siya. Pero yung pizza mo, lumaki. So, ibig sabihin, mas marami kang makakain ngayon. Mas mahalaga na yung pizza mo. Lumaki yung pizza mo eh. So, maganda po yun. Maganda pag nag-grow ang company, kikita po tayo. I-explain ko po yung pagkita in future video. Basta ito po ang analogy niya ngayon. Lumalaki po ang halaga ng shares mo.
Pero yung kabaliktaran, totoo din po. Ito po yung malungkot na ng bagay sa stock market. Halimbawa, si Pinoy Burger, nung nabili mo siya, 100 million pesos per year ang kinikita niya. Tapos 2 years later, nagkanda loko-loko, no? Ayaw na ng mga customer kay Pinoy Burger. Sabi nila, di masarap, di masarap. At maraming tao ayaw na bumili. Naging 50 million per year na lang ang kita ni Pinoy Burger. Ala, nangalahati ang kita niya. Ibig pong sabihin, yung kumpanya naging mas maliit na siya, naging weaker na siya. So, ibig sabihin, mas mababa na yung halaga ng shares na meron ka doon sa kumpanya. At ganito po ang analogy niya. Dati ganito yung kalaki yung pizza, may-ari ka ng isang slice. Ngayon, may-ari ka ng isang slice ng mas maliit na pizza. Ayun ang nakakalungkot, no? Yan. Ibig sabihin, may risk and reward po talaga kapag nag-own tayo ng common stocks. Kasi pwedeng lumago ang kumpanya, pwede din pong humina at lumiit ang kumpanya. Kasi po ang stocks po ay negosyo po iyan. Ito po ay buhay at nagbabago po siya. Kada araw, kada buwan, kada taon nagbabago po ang negosyo. Hindi po ito static katulad ng time deposit at dito po nahihirapan ang mga tao maintindihan kasi hindi po siya static, dynamic. Buhay po ang negosyo. Ang kontrata mo, may-ari ka ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 shares. Hindi 10 pesos ng company but 10 shares ng company. So, dynamic po yan. No? Bakit siya tinawag ng common, Kuya John? Kasi ito po yung common way na maging may-ari ka ng isang kumpanya. Ibig pong sabihin, ito po yung pinaka-closest way na ikaw ay isa ka talagang may-ari ng kumpanya kasi kasama ka kapag kumita ang kumpanya, kasama ka rin pag nalugi. Talagang parang may-ari ka talaga at pwede kang bumoto sa key decisions. Okay? Kaya po siya tinawag na common stock. This is the most common way to own a company. Meron din po tinatawag na preferred shares at sa future ko na lang po i-discuss po sa inyo. Okay? Pasok na po tayo. Bakit importanteng maintindihan natin kung ano ang common stock? Bakit? Kasi marami pong tao ang naliligaw na minsan na akala nila ito pong common stock o pag bumibili tayo ng Jollibee, ng SM o kung anumang company, minsan nakakalimutan natin na negosyo ang nasa ilalim po nito. Akala natin nagiging symbol na lang siya, nagiging presyo na lang, nagiging chart na lang. Nakakalimutan po ng tao na ikaw ay part owner ng isang totoong negosyo. Kaya kailangan po dinidefine natin kung ano ang common stock para we always stay grounded na hindi ka nagbebet. Ikaw ay isang co-owner. No? At ang totoong negosyo, may ups and downs po iyan. No? Hindi po lang po ito presyo. Totoong business po ang nasa likod po nito. At ang success mo bilang investor ay nakasalalay po sa mangyayari sa kumpanya, sa negosyo. Okay? So in conclusion po, common stock, you are a small part-time owner ng isang malaking negosyo. And always remember, no, ikaw ay may-ari ng kumpanya. So wag mong kalimutan po 'yun. Kahit na nagte-trade ka, wag mong kakalimutan, may-ari ka ng kumpanya, no? At sa future po, ito po ang dahilan kaya mas bibigyan po natin ng impact sa future videos ang tinatawag na fundamental analysis or yung ina-analyze po natin yung negosyo mismo. At sana po may natutunan kayo sa video na to. Palagi niyo po subaybayan ang ating courses. God bless po. Bye-bye.